Tuwing sasapit ang undas, nag-ipon-ipon ang magkapapamilya para sabay-sabay na dumalaw sa mga nahimlay na mga mahal sa buhay. Kagaya na lamang ng iba't ibang kwentong undas ang matutunghayan nyo sa ating The Halloween Special Edition. Narito at sisimulan na natin. Dispiras. Ako si Victor. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong dispiras ng undas na kung saan gabi ng October 31 ay nagtungo kami ng aking mga kaibigan sa nicho or sa simenteryo na kung saan doon nakalibing ang lolo't lola ni kaibigan kong si Elvis. Hapon pa lang sa eskwela ay nagkikwentuhan na kami ni Carol, Elvis at James. Gayon na rin si Nina. Habang kami nagkikwentuhan nga, sabi namin pupunta nga kami ng gabing yon para dun na hantayin ang alas 12 para sa pagsapit ng November 1. Sigurado ka ba, Victor, na sasama ka? Baka hanapin ka na naman ng nanay mo. Sambit ni James. James, nakapagpaalam na ako kay nanay. Pinayagan naman niya ako. Kaya after ng klase, magkita-kita na lang tayo. Anong oras nga ba tayo pupunta ng simenteryo? Sumagot si Nina at sinabi niya, kakain muna tayo sa resto. Siguro mga alas 9 na tayo pupunta roon. Pagkatapos nilang kumain sa isang restaurant, agad na silang nagpunta ng simenteryo. Madilim na ang alas 9. Wala pang ganong tao sa simenteryo nun. Kung meron nga na mangilan-ngilan lang. Habang nilalakad nila patungo sa nicho ng mga lolo't lola ni James, para bang humawak na agad si Carol sa braso ni Victor. O Carol, mukhang nandito pa lang tayo sa bungad. Natatakot ka na. Hindi no, madilim lang talaga. Mabilis na sagot nito. At nang makarating nga kami sa nichong doon, binuksan ito ni Elvis. Merong siyang susi ng gate. At nakapasok na nga kami ron at umupo kami sa may gilid. Inilabas ni Elvis ang daladala niya nga 2 bote ng emperador. Gayon na rin ang mga chichiryang pulutan. Akala ko ba maglalaro tayo ng Spirit of the Glass? Bakit alak na ba niyang nilabas mo? Sabi ni Nina. Ano ka ba, Nina? Bukas din na natin magagawa to dahil marami ng mga kamag-anak ko ang pupunta rito. Sambit ni Elvis. At sinimulan na niyang buksan ng emperador at tinagay na kami. Masaya ang aming kwentuhan noon hanggang sa sumapit na ang alas 12 ng gabi. Nagulat na lamang kami nang biglang namatay ang ilaw. Dahil natakot na sina Carol at Nina. Sumiksik na sila sa amin. Oh, bakit kayo natatakot? Marahil ay napundi lang ito. Nung nakaraang undas pa kasi namin ito pinalitan. Sambit ni Elvis. Basta, nakakatakot na. At saka lumalamig na ang simoy ng hangin. Sambit muli ni Nina. At biglang nagpatawa si James. Naku, may nakita ako, white lady. Lalo kaming natakot sa pagluloko nito. Hanggang sa ikaw talaga, James, mahilig ka talagang magbiro. Mamaya makakita ka talaga dyan. Sabi ko sa kanya. Nagpatuloy ang aming inuman, kandila na lamang ang aming ginagamit. Pagkatapos yun, biglang may malamig na hangin ang biglang dumating. Namatay ang kandilang itinirik ni Elvis sa harap ng nicho ng kanyang mga lolo't lola. Takot na takot kami, syempre. Kahit na nakainom kami, dala pa rin namin ng
takot. Bigla na lamang kaming may nakitang isang puti. Isang puti na dumaan sa may labas ng gate. Dali-dali yung pinuntahan ni Elvis gamit ang kanyang cellphone na flashlight dahil nga ang ilaw ay hindi na ito. Bumukas pang muli. Ano kaya yun? Parang sundan natin. Victor, ay nako, huwag nyo nang sundan. Dito na lang kayo. Suway sa amin ni Carol. Nakiramdam pa kami at maya-maya lamang bigla na lang bumukas ang ilaw. Nagpatay sindi ito. Takot na ang dalawang babaeng kasama namin. Maging si James na kanina'y panayang biro. Ito siya ngayon, takot na. Nagpatay sindi ito. Ang ginawa ni Elvis, sinwitch off na lang niya. Ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pagpatay sindi. Maging ang mga kandila kahit buksan ko na. Sindihan ko gamit ang lighter, bigla itong namamatay. Bubukas, papatay. Nakakatakot na talaga. Gusto na nga namin umuwi noon. Ngunit nakakatakot. Elvis, siguro umuwi na lang tayo. Ano ka ba? Victor, alauna na ng madaling araw. Saan tayo sasakay? At saka maya-maya marami ng tao rito darating. Dahil ngayong araw na ang undas. Ngunit sa patuloy na malamig na hangin ng dumarating, mga kakaibang bagay ang naririnig namin sa labas. Hanggang sa nakaramdam ako ng parang naiihi na ako. Agad akong nagpunta ng banyo roon sa loob ng nicho. Pagkatapos, bigla na lamang akong nagulat dahil nakakita ako ng isang matandang nakasuot ng barong at nakapikit ito. Hindi ko na tinapos ang aking pag-ihi. Dali-dali akong lumabas. Oh! Na paano ka, Victor? Tanong ni James. Nakita ko, matanda. Nakapikit doon sa loob ng CR. Dahil dito, lalong natakot ang mga kasamahang naming babae. Tara na, labas na tayo, Victor. Kahit ayaw ni Elvis ay naglabasan na kami. Hindi na namin nadala ang iba pang mga gamit namin. Dali-dali kaming lumabas hanggang sa makasalubong kami ng isang matanda. Isang matanda na may tukod. Aalis na ba kayo? Ngayon pa lang simula ng undas. Manong, nakakatakot ho. May mga nakikita kaming kakaiba. Sambit ni James. At agad na kaming naglakad papalayo sa matanda. Luningon ko ang matanda, bigla itong nawala. Gulat na gulat ako. Nang mga oras na yun, dali-dali kaming lumabas hanggang sa makalabas na kami ng simenteryo. At naglakad pauwi ng aming kanya-kanyang bahay. At mula noon, hindi na namin inulit pa iyon ang magpunta sa simenteryo ng 10 oras ng gabi. Gumagalang Victor. Ang susunod na kwento natin ay may pinamagatang pamana, ang kwento ni Doris. Narito at sisimulan na natin. Ako si Doris. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari din tuwing undas na lamang dahil ang pamana ng aking lola na isang medalyon na lagi kong suot-suot lalo na tuwing sasapit ang undas. Noong una okay lang naman ito. Wala naman akong nararamdaman. Pero pupunta kami noon ng aking mga magulang sa simenteryo. Siguro mga alas 9 ng umaga kami nagpunta. Naghanda muna sina mama at papa ng mga pagkain. Nang sa ganun, may mapagsaluhan ng aming mga ibang mga kamag-anak na magtutungo sa simenteryo. Nang makarating na kami sa simenteryo, naroon ng mga tito at tita ko at
mga ilang mga pinsan. Kwentuhan. O Doris, hanggang ngayon pala, suot-suot mo pa rin yung pamana sa iyo ni Lola. Tanong sa akin ng pinsang kong si Ana. Oo, Ana. Sabi ni Mama, huwag ko rotong huhubarin, pero kung minsan hinuhubad ko naman, lalo na pag nasa school ako. Doris, hindi mo ba nagpaparamdam o nagpapakita sa'yo si Lola? Ano ka ba? Hindi, no? Sabi ko kay Dindo. Pagkatapos noon, habang kami pinagmamasdan ng mga kandilang nakatirik sa nityong iyon ni Lola, bigla na lamang nagtanong ang isa naming pinsan. Tinanong ako, papayag ka ba Doris magpaiwan dito? Kahit hanggang alas 12 lang tayo ng gabi. Tayo-tayong magpipinsan lang para banding. Sige, magpapaalam muna ako kay Mama at Papa. Yes, finally. Sasama at sa atin si Doris. Nakatawang sabi ni Vincent. Pinayagan naman ako ni na Mama at Papa. Total, aniya, mga pinsan ko naman ang makakasama ko rito. Siguro alas 4 na ng hapon nang umalis ang ibang mga tito at tita. Gayon din sina Mama at Papa. Kaming magpipinsan na lang ang naiwan dito. Kwentuhan, biruan, at kung ano-ano pang napagkwentuhan namin. Hanggang sa niyaya kami ng isa naming medyo may edad na napinsan na si Kuya Ambit. Oh, gusto nyo bang kumain? Bibili lamang ako ng pansit dyan sa may labasan. At pagkatapos pagsasalu-saluhan natin. Sige Kuya Ambit. Sabay-sabay naming sagot. Nang makaalis si Kuya Ambit, ilan na lang kami nandun dahil sinamahan siya ni Kuya Vincent. Habang kami nagkikwentuhan kami hanggang sa bigla na lamang ako nagulat nang makita ko si Lola. Si Lola na ilang taon nang pumanaw. Sa kabilang nicho nakaupo ito. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Agad kong kinalabit ang pinsang ko si Ana. Ana, si Lola oh. Nakatingin. Nakangiti siya at nakatingin sa atin. Doris, wala naman ah. Ayun siya, nakatingin siya sa atin. Doris, tinatakot mo naman kami. Sabi pa ng isa naming pinsan. Ayun nga siya, nakatingin. Lalapit na siya. Doris, ano ka ba? Niyugyug ako ng isang pinsan ko. Hanggang sa muli kong tingnan ito. Wala na si Lola. Naglaho na ito na parang bula. Ako naman ay takot na takot ng mga oras na yun. Ana, uwi na lang kaya tayo. Ayoko nang umabot pa ng alas 12 ng gabi rito. Ano ka ba? Namalikmata ka lang. Paano makakarating si Lola dyan eh? Matagal nang patay si Lola. Basta, uuwi na lang ako. Antayin ko lang sila Kuya Ambet at ay uuwi na rin ako. Ito namang si Dulce, ito namang si Doris. Ano bang ganda-ganda ng usapan natin ah. Hanggang gabi tayo rito. Sambit ni Kokoy. Ewan ko ba dyan kay Doris? Kung ano-ano na lamang ang nakikita. Ayaw maniwala sa akin ng aking mga pinsan na nakita ko talaga si Lola. Hindi ako magkakamali na si Lola talaga ang nakita kong yun. Nakangiti siya at alam kong masaya siya kung nasan man siya naroroon. Siguro sa akin siya nagpapakita dahil sa akin ipinamana ang medalyon niya na sinasabing minana pa niya sa kanyang mga kaninu-ninuan. Ang susunod na kwento natin ay may pinamagatang
kandilang itim. Dear Mr. Romantiko, tawagin mo na lang ako sa pangalang Edmund. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang factory workers. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong undas. Dito ako nagtatrabaho sa Maynila. Nangungupahan ako ng boarding house. At tuwing undas nga, umuwi ako para magtirik ng kandila sa aking tatay at mga tito at tita na mga kamag-anak na pumanaw na. At dito lang din kami nagbabanding ng aking mga kapatid at mga pinsan. 31 pa lang nang uuwi na ako ng probinsya. Probinsya namin sa Tarlac. Kasama ko ang aking asawa. Nang mga panahong iyon, wala pa kaming anak. Excited na ako dahil makikita ko muli ang mga pinsan ko at mga kapatid ko. Nang makarating ako ng bahay, sinalubong siyempre ko ni nanay at ng ilang kong nakababatang kapatid. Banding, kwentuhan. Pinagluto pa nga ako ni inay ng paborito kong adobong pusit. Mukhang sariwang-sariwa ito, inay. Saan niyo ba nabili ito? Tanong ko kay nanay. Diyan lang, Edmond. Sa mga naglalako, maraming naglalakong mga isda pusit dito sa atin. Sige, kumain kayo ng kumain at iahanda ko lang mga bulaklak na dadali natin bukas ng umaga sa sementeryo. Sige po, nay. At matapos ng panunood ng TV at saglit na kwentuhan ay natulog na kami mag-asawa. Kinabukasan, maaga akong nagising. Mga alas 6 ng umaga. Nakita ko si nanay at ang bunso kong kapatid na si Beth. Nag-aayos sila ng mga bulaklak at mga nagluluto na rin ng spaghetti, pansit na dadalhin namin sa sementeryo. Nay, mukhang masarap yung spaghetti mo. Yan talaga ang namimiss ko lagi. Kaya pag nandun ako sa Maynila, hindi ako namimili ng spaghetti. Naku, si kuya, binobola mo na naman si mama. At nang matapos nga yun, siguro mga bandang alas 10, sabay-sabay na kaming nagpunta ng sementeryo. At nagtirik na ng kandila. Doon ay nagkaroon ng kwentuhan. Hanggang sa bumaba ako saglit, nagpaalam ako kay nanay para bumili ka ako ng kandila. Dahil kung aabot kami ng hapon doon, hindi sapat ang dala namin. Baka maubusan kami. Naghanap-hanap ako dahil marami ng tao, siksika na ron. Hanggang may nakita akong nakaitim na matanda. May dala-dala itong plastic. Iho, baka gusto mong bumili ng kandila? Tanong sa akin ng matanda na nakatakip pa ang ulo nito. Magkano ho yung kandila? Tanong ko, hindi naman kalakihan yung kandila, medyo payat ito na kulay puti. Bumili ako ng 6 na piraso. Nagkakahalagang 100 pesos. Masayang-masayang matanda nung bumili ako dahil aniya, anin na ba siya naglalakad-lakad. Ngunit walang bumibili. Siguro mga bandang alas 6 na ng hapon noon nang sindihan ko yung mga kandilang binili ko. Tatlo muna ang sindihan ko. Pagkalipas ng ilang minuto, sindihan ko uli yung 3. Sabi ko, pag naubos ito'y pwede na kaming umuwi. Nauna nang umuwi si nanay at ilang ko mga kapatid dahil magluluto pa sila ng hapunan. Kami naman ang asawa kong si Jenny ay nanatili pa roon at ang ilang mga pinsan. Habang kami nagkikwentuhan, gulat na gulat ako nang makita ko yung mga kandila na naging kulay itim. Oh, paano ka? Tanong sa akin ni Jenny. Tingnan mo yung mga kandilang binili ko. Bakit naging kulay itim yan?
Samantalang kulay puti yan. At isa pa, parang hindi siya natutunaw. Kanina pa yan ah. Tinignan ni Jenny ang mga kandila. Oo nga ano, bakit naging kulay itim yan? Nakakapagtaka. Pati ang mga pinsang ko ay nagulat. Bakit po naging itim ang kandilang iyon? Kuya Edmond, hindi kaya yung matandang pinagbilan mo niyan ay mambabarang or mangkukulam or may masamang espiritu? Sabi ni John na aking pinsan. Hindi naman siguro. Nakangiti pa nga yung matanda nung bumili ako. Ang pinagtataka ko lamang, bakit biglang naging itim? Siguro papatayin mo na lang yan. Bibili na lang ako ng iba pang kandila. Sabi ni Mayet, ang isa naming pinsan. Dali-dali kong kinuha ang mga kandila at pinatay. At inilagay ko sa plastic. Pagkatapos nun, niyaya ko na si Jenny na umuwi. Habang naglalakad kami pa uwi, nasalubong ko muli yung matanda. Tinanong niya ako, "Iho, naubos mo na ba yung kandilang binili mo sa akin kanina?" Ale, bakit ko naging kulay itim yung mga kandilang binili ko? Gayong kulay puti naman ito kanina. Biglang tumawa ng malakas ang matanda. Gulat na gulat nga ako. Bakit siya tumawa ng ganoon? Nasaan na? Iniwan mo ba doon? Hindi mo dapat iniwan yun doon. Dahil may susunod. May susunod. Bigla itong nawala na parang bula. Nagtaka naman kami ni Jenny at agad ako nagtatakbo para bumalik sa simenteryo sa nicho. Tinanong ko ang aking mga pinsan kung nasaan ng kandila sa plastic. Kuya Edmond, di ba nandyan lang kanina yun? Wala, biglang nawala eh. Wala naman dumampot dito sa amin. Sige. Maiwan ko na kayo ha. Sige kuya. Hanggang sa makauwi ako ng bahay, iniisip ko pa rin yung matanda. At bakit yung mga kandila ay biglang naging itim. At isa pa, inilagay ko ito sa gilid ng upuan. At nang balikan ko'y wala na ang mga ito. Sino kaya yung matanda na yun? Ano kaya ang ibig niyang ipahiwatig? Hanggang sa lumipas na nga ang undas at umuwi na at bumalik na ako ng Maynila. Pero hanggang sa nasa Maynila ako at sa trabaho, iniisip ko pa rin ang nangyari. Ang nangyaring karanasan ko sa matandang iyon. Lumipas na ang maraming taon. Yung alaalang iyon ay nananatili sa aking memorya. Na hindi ko mawari na minsan sa tanan ng aking buhay may ganoon akong karanasang hindi ko malilimutan. Lubos na gumagalang, Edmond. Yan guys, napakinggan nyo ang isang kwentong kasaysayan ni Edmond. Ang susunod naman na kwento ay may pinamagatang Nitso. Ako si Boyet. Nang mag-asawa ako, dito na kami nanirahan sa simenteryo. Dahil lang napangasawa kong si Nika, ang kanyang pamilya at mga ilang kamag-anak ay dito na rin sa gilid ng simenteryo na ninirahan. Nung una, natatakot ako. Lalo na yung aming munting kubo ay katabi mismo ng nicho. Sabi sa akin nga ni Nikay, kailangan kong masanay dahil habang panahon na doon na kami titira.
Pangangalakal ang trabaho namin ni Nika. Pagkatapos naming mangalakal, uuwi na kami sa aming bahay. Pero pag sasapit na ang undas, ay kanya-kanya kamang ginigiba namin yung mga kubo-kubo namin dahil baka puntahan ng mga kaanak makita na nandun kami ay magalit ito. Pero yung kanyang mga magulang ay sila na yung nagsisilbing caretaker ng nicho. Kaya hindi na sila umaalis lalo na kung sasapit ang undas. Binibigyan pa nga sila ng pera nung may-ari doon. Boyet, kailangan na natin gibain muna tong kubo natin. 2 araw na lang pag-uundas na. Baka magalit yung may-ari dito, mga kamag-anak ng mga nakalibing. Sige Nika, bukas na bukas din. Gigibain muna natin ito pansamantala. Alam mo Nika, magkaroon lang ako ng magandang trabaho. Hindi kita ititira rito. Lalo na magkakaroon na tayo ng anak. Ilang buwan na lang, lalabas na yung anak natin. Ano ka ba, Boyet? Sanay na ako sa ganitong buhay. Dito na ako lumaki. Kaya okay lang. Minsan iniisip ko, bakit ganun ang naging buhay ko? Noong araw pinag-aaral ako ng aking mga magulang. Hindi ako nag-aral. Naging bulakbol at nalulong sa mga masamang bisyo. Kaya ito ang sinapit ng buhay ko. 31 ng gabi, pansamantala muna kaming nakitulog sa mga biyanan ko. Habang kami natutulog, bigla akong nagising. Parang may nakita akong isang babae na umiiyak na nakadukmo sa nicho. Dali-dali ko itong nilapitan. Miss, oras na ng gabi. May problema ba? Ang tanong ko. Ngunit hindi ito nanatili sa kanyang posisyon. Umiiyak pa rin ito. Inisip ko, baka ito marahil lang asawa niya ang nakalibing doon. Dahil nabasa ko sa lapida, lalaki ang nakalibing doon. Nagpatuloy ito sa pag-iyak. Umahagulgul na nga sa pag-iyak. Agad akong pumunta sa bahay ng biyanan ko at kumuha ng isang basong tubig para kako alukin siya. Miss, ito yung tubig. Baka kailangan para mahimasmasan ka. Ang tanong ko. Ngunit bigla itong umayos ng posisyon. Tumingin siya sa akin. Laking gulat ko at bigla akong natakot. Walang mukha yung babae. Ano to? Sabi ko sa aking sarili. Napaatras ako. Umiiyak lang to. Narinig ko. Pero wala siyang mukha. Miss, anong nangyari sa'yo? Natatakot kong sabi. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Gusto ko. Dito ako ilibing. Kasama ng aking mahal. Tulungan mo ako. Sa pagsabi niyang yun, bigla itong nawala. Inisip ko, marahil ay patay na rin ang babaeng ito. Ikinuwento ko sa mga biyanan ko ang aking nasaksihan. Maging sa asawa kong si Nika. Saan kaya nakalibing yung babae na yun? Bukas pag dumating yung mga kamag-anak ng nakalibing dyan, kausapin natin. Sambit ng aking biyanang lalaki. Kaya kinabukasan pagsapit ng undas, inabangan ko ang mga kaanak na dadalaw. Ngunit 3:00 na ng hapon, wala pa rin nakatirik na kandila. Pamaya-maya lamang,
isang lalaki ang dumalaw rito, siguro edad 60 na ito. May dala siyang bulaklak at 2 pirasong kandila. Sinindihan niya iyon. Mamaya-maya lang lumapit ako sa matanda. Manong, anak niyo po ba yung nakalibing dito? Tinignan ako ng matanda mula ulo hanggang paa. Tsaka ito tumango. Kasi po, kagabi, may nakita akong babae dito umiiyak. Nang humarap siya wala siyang muka. Sinabi niya sa akin na tulungan ko raw siya. Gusto raw niyang diyan malibing. Ano sinasabi mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Manong. Biglang dumating ang biyanan kong lalaki at silang dalawa ang nag-usap. Hanggang sa nalaman nga namin, asawa pala niya yun. May 2 taon na ang nakakalipas mula nang ito'y mamatay. At ayon din sa matanda, nakalibing ito sa Mindoro. Dahil nung mamatay aniya ang anak niya, umuwi ito ng Mindoro at nag-asawang muli. At doon na rin nasawi. Nang matapos ang undas, patuloy pa rin ang pagpapakita sa akin ng babaeng iyon na halos hindi na ako matahimik pa. Hanggang sa isang araw may mga dumating, may dala-dala silang sako. Iyon raw yung buto ng babae. Finally, pinakinggan kami ng matanda. Binukusan nila yung nicho at isinama na siya roon. Nang matapos yun, hindi na muli pang nagpakita sa akin ng babae. Marahil nanahimik na ang kanyang kaluluwa. At masaya na itong kasama ang kanyang tunay na minamahal. Ang panghuli nga natin, may pinamagatang Kabaong, kwentong padala ni Jeriel. Nang matapos ako ng 4th year high school, ay hindi na ako nakapag-aral pa dahil na rin sa hirap ng aming pamumuhay. Wala naman akong ginagawa noon kundi umistambay. Madalas akong umistambay sa simenteryo kasama ang aking mga kaibigan. Para bang trip-trip lang namin. Lalo na nga tuwing sasapit ang undas. Pag malapit na ang undas, doon madalas kami ni Rodel. Mga bandang 10:00 gamit ang aming mga bisikleta ay magtutungo na kami ng simenteryo. Sana naman kayo pupunta. Sita sa amin ng gwardya. Boss, yan lang, tatambay lang kami sa loob. Sige. Lagi naman kaming pinapayagan ng gwardya. Ilalala kami. Ipapark namin sa guardhouse yung aming mga bisikleta. At maglalakad na nga kami ni Rodel. Kapwa, palakalakas ang loob namin ni Rodel. Pagkatapos nun, tutungtong na kami sa mga nicho, tatakbo-takbo na kami roon. Kahit medyo madilim. Pagkatapos, uupo kami sa may bandang itaas. Yung sa may pinakamataas na nicho. Doon ay nakaupo kami, nakahiga pa nga kami ni Rodel habang pinagmamasdan ng buwan. Kwentuhan kami dalawa. Mga buhay-buhay, kung anong mga pangarap namin sa buhay. Alam mo, Jeriel, pagka yumaman ako, papatayo ako ng simenteryo. Yung magaganda, yung may mga gate. Katapos, lahat ng ililibing doon ay libre. Aba, matindi talaga yung gusto mong mangyari. Ako naman, pag nagkaroon ako ng maraming pera, kakain ako sa mga masasarap na restaurant, bibili ng mga damit, sasakyan. Napakasarap talagang mangarap, Jeriel. Rodel. Kaya dito sa simenteryo, malaya tayong makapag-isip. Malaya tayong mangarap.
Habang papalalim na ang gabi, siguro'y mga bandang 12:30 na iyon, nagpasya na kaming umuwi ni Rodel. Habang kami naglalakad doon, bigla pagtungtong sa nicho ni Rodel. Bumagsak ito marahil sa sobrang kalumaanan ng pader. Jeriel, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Gulat na gulat ako dahil ang pagbagsak niya, buo pa yung kabaong na nandun. Marahil ay kalilibing lang ng nandoon. Hindi niya alam. Nung matulong ko siya, nakita namin ng kabaong na buo pa. Pero nagtataka kami. Tinignan namin ang lapidan nito. 10 taon na palang nakalibing doon. Pero bakit parang buo pa ang kabaong nito? Jeriel, anong gagawin natin? Nasira ko. Baka pagalitan tayo ng pamilya nung nakalibing dito. Halika na, umalis na tayo. Hindi naman nila malalaman yan eh. Habang paalis na kami, naggulat na lamang kami nang biglang may kamay na lumabas. Hinila ang paa ni Rodel. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Nagsisigaw na ito at umiyak. Pag hinahon ka lang, mag-relax. Ako naman, nilakasan ko talaga ang loob ko. Kahit takot na ako. Ikaw ba naman? Biglang may kamay na lumabas mula roon sa kabaong at hinihila na si Rodel. At mabilis ko namang nahatak si Rodel at nagtatakbo kami. Habang kami tumatakbo papalabas ng sementeryo. Paikot-ikot na kami, parang hindi kami makarating sa gate. Parang nililigaw kami. Baligtarin mo yung damit mo. Ganun ang ginawa namin, binaligtad namin ang damit namin upang makarating kami roon. Habang kami patakbo kami ng takbo, may isang salita parang malaki na boses na mula sa ilalim ng lupa. Hindi na kayo makakalabas dito. Hindi na kayo makakalabas. At tumawa ito ng napakalakas. Pawis na pawis. Takot na ihina nga si Rodel sa sobrang takot nito. Ayoko na talaga, Jeriel. Hindi na ako babalik dito pag nakalabas tayo. Sambit nito. Ako naman ay takot na rin. Hindi na mawari kung ano aming gagawin. Hanggang sa makakita kami ng mga para bang mga galing sa nichoy. Papalapit na sa amin. Sige pa rin kami ng siki. Takbo, bilisan mo. Hanggang sa pasalubong namin ng gwardiya. Oh, parang nakakita kayo ng multo ah. Hindi na kami nagsalita pa. Dali-dali namin kinuha ang aming mga bisikleta. At pinaharurot na. At mula nung nangyari yun, hindi na kami bumalik ni Rodel pa sa sementeryo. Dala ng aming kakaibang karanasan. Takot na hindi namin malilimutan. Na ang pangyayaring yun ay ikinuwento namin nga sa aming mga ibang mga kaibigan. Ayaw na nga na. Ayaw na rin nilang magpunta roon kahit iyon yung paborito naming tambayan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jeriel ng Cavite. Dito natatapos ang ating isang special edition na Undas. 5 kwento ng Undas. Lalo na ngayon ngay, ilang araw na lang at mag-uundas na. Sabay-sabay nating gunitain ang undas. Pagpunta sa sementeryo, pagtirik ng mga kandila sa mga mahal natin sa buhay na lumisan na. Yun lamang at maraming salamat. Huwag pong kakalimutan
mag-subscribe dito sa ating channel, Komando. At kung maaari, mag-iwan ka ng comment, paki-like, i-share mo rin sa iyong mga kakilala, kamag-anak, nang sa ganun, marami pang makapanood ng mga at makapakinig ng ating mga horror story. At saka, paki-follow nyo rin ang ating FB page, Romantiko. At sa mga susunod, kung ikaw ay may mga ganito ring klase ng karanasan, maaari niyong i-email diyan sa nagpa-flash sa inyong mga screen. Malay mo sa susunod na upload natin, ang kwento mo naman, ang bida. Muli, ito po si Mr. Romantiko, nag-iiwan ng isang maraming salamat.